Sa nakaraan nating episode, dumating na nga si Commander Narumi at Vice Commander Hoshina. Pinagsanib nila ang lakas para labanan si Kaiju number 9, dalawang pinakamalakas ng Defense Force kontra sa isang halimaw. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sinalo ni Kaiju number 9 ang kanilang pag-atake. Hawak niya mismo ang espada ni Hoshina at pati ang sandata ni Narumi. Kung hindi sapat ang dalawang to, ano na ang mangyayari ngayon? At higit sa lahat, makakabalik pa ba si Kapka Hibino? Sa pagsisimula ng ating kwento, lumipat ang eksena sa isang madilim na espasyo. Makikita si Kapka, napasabi siya sa sarili, "Buisit, naririnig ko pa rin sila. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong bumalik." Biglang may isang tinig na nagsalita. "Iyan ba ang nais mo? Nais mo pa bang lumaban?" Nagulat si Kapka. "Sino yan?" Muling nagtanong ang tinig. "Nais mo bang bumalik sa battlefield? Kahit na tinamo mo na ang napakalalang pinsala." Sumagot si Kapka, puno ng determinasyon. "Sino ka man? Hindi na mahalaga. Yan ang gusto ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa akin. Gusto kong lumaban kasama ang mga kaibigan ko." Sandaling tumahimik ang tinig at sinabing, "Naiintindihan ko." At doon pinakita ang kausap ni Kapka, ang misteryosong nilalang, ang parehong anyong nagpakita na sa kanya noon. Isang nilalang na tila alamat ng mga mandirigma. At sinabi pa nito, "Kung gayon, lumapit ka at palalimin mo ang ugnayan mo sa amin." At biglang nag-iba ang paligid. Si Kapka ay tila napunta sa ibang panahon at lugar. Isang malawak na battlefield na puno ng sigawan at kaguluhan. Napasabi siya, "Ha? Ano to?" Biglang may sumigaw mula sa unahan, "Sugod! Sugod!" Pinakita ang maraming mandirigma na sabay-sabay na sumusugod. Nakikipaglaban sa isang napakalaking halimaw. Paulit-ulit ang sigawan ng mga tao, "Sugod!" Pero sa gitna ng lahat ng iyon, hindi gumagalaw si Kapka. Nakatayo lang siya, nakatulala. May isang mandirigmang napasigaw sa kanya. Galit ang tono, "Ano bang ginagawa mo? Nakaharang ka! Tumibay ka naman!" Hindi pa rin makapaniwala si Kapka sa nakikita niya. Napabulong siya sa sarili. "Nasaan ako? Isa ba to sa mga sinaunang battlefield?" Habang pinagmamasdan niya ang laban, unti-unti niyang naiintindihan ang sitwasyon. Sumusugod sila gamit ang primitibong sandata. Ang mga armas at baluti nila galing mismo sa mga halimaw. Pero kulang sila sa kaalamang siyentipiko. Hindi nila lubos na nauunawaan kung paano mailabas ang buong potensyal ng mga hilaw na materyales. Biglang may naalala si Kapka. "Naalala ko, pinag-aralan namin noon. Pinagsasama nila ang kanilang mga katawan sa mga sandatang ito sa tulong ng isang uring parasitikong halimaw. Pero halos wala itong nahuhugot na lakas. At ang mas masahol pa, malaki ang kapalit nito sa katawan. Wala itong sinabi sa teknolohiyang meron tayo ngayon." Biglang may sumigaw mula sa likuran, "Mag-ingat ka!" Napalingon si Kapka at nang makita niya ang papalapit na nilalang, napasabi siya, "Isang afterbeast?" At may isa pang sundalong galit na sumigaw sa kanya, "Ano bang ginagawa mo riyan? Hindi ka karapat-dapat magsilbi sa monkey unit." Nagulat si Kapka dahil sa isang iglap, napansin niya ang lalaking nagbibigay ng utos. Kamukhang kamukha ni Vice Commander Hoshina. Napasabi siya sa sarili, "Sandali, siya ba ang ninuno ni Vice Commander Hoshina?" Muling sumigaw ang pinuno ng unit, malinaw at matatagang boses, "Tiger Unit, paputukin ang mga fire arrows mula sa kaliwa. Roster Unit, itabay nyo papunta sa trench." Nagpatuloy ang matinding bakbakan, palaso, sigawan at halimaw na nagngangalit. Isang laban na walang puwang ang takot. Biglang may sumigaw mula sa unahan, "Bumagsak na! Napatumba na natin!" Namangha si Kapka habang pinagmamasdan ang eksena. Hindi ka panipaniwala. Nilalabanan nila ang isang halimaw gamit lang ang ganitong klaseng kagamitan. Ngunit biglang may lumitaw na presensya sa likuran niya. Ang misteryosong nilalang. Ang parehong kakaibang anyo na nakita niya kanina.
Nagsalita ito. Mabigat at puno ng alaala ang tinig. Marami ang nawala sa amin noong araw na iyon. Sa pagsupil sa aming mga kaaway, gaya ng lagi, tinupad namin ang aming tungkulin. Saglit itong napahinto at sinabing, "Oo, akala lang namin." Habang tulala si Kafka, patuloy ang pagsasalaysay ng nilalang. Wala kaming paraan para harapin ito, yung lumitaw na bagay mula sa katawan nito. Kasabay ng mga salitang iyon, ipinakita ang malagim na eksena. Mga mandirigmang tinatamaan, mga kamay na napuputol, mga katawan na nagkapira-piraso habang nilalamon ng halimaw ang battlefield. Biglang sumigaw si Kafka, puno ng pag-alala. "Lahat umatras! Ako ang magdidistract!" Ngunit sa gitna ng sigaw niya, napatigil siya. Sa paligid niya, ang mga mandirigma halos lahat ay nalipol na. Ipinakita ang larangan ng digmaan, puno ng mga nakahandusay na mandirigma. May mga katawan na wasak, may mga nakatiwangwang na sandata, at ang lupa nababalot ng dugo at abo. Sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita ang misteryosong mandirigma. "Ang pinakamabilis sa amin, ang pinakamalakas. Kahit ang mga swordsman na sinasabing walang takot, lahat sila pantay-pantay sa kamatayan. Lahat ay dinurog." Lumipat ang eksena. Makikita ang halos lahat ay nakabulagta sa lupa. Mga sundalo na nagkapira-piraso ang katawan, at doon, kabilang sa mga bumagsak, si Kafka. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanlalamig ang katawan niya habang pinagmamasdan ang paligid. Muling nagsalita ang misteryosong mandirigma. "Ang aming mga kaibigan, ang aming mga bukirin na inaararo, pinaghirapan at pinuno ng pag-asa, ang mga tahanang nais naming balikan, pati ang aming mga pamilya, lahat iyon ay inagaw nito sa amin. At wala talaga kaming nagawa." Habang tulala si Kafka sa mga eksenang nasa harapan niya, ang mga bangkay, ang pagkawasak, ang katahimikan matapos ang digmaan, napapasigaw na lamang siya, puno ng galit at panghihinayang. "Buwisit! Buwisit!" Paulit-ulit. Ngunit hindi huminto ang tinig ng misteryosong mandirigma. Patuloy itong nagsasalaysay, mabigat at malamig ang boses. "Kami ay walang kapangyarihan, kasing liit, kasing halaga ng isang munting insekto." Patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Kafka. "Buwisit! Buwisit!" At sa isang iglap, may gumalaw. Mula sa mga bangkay, mula sa anino ng pagkawasak, isang anyong kahawig ng insekto, isang nilalang na halimaw, ang unti-unting lumitaw. Hindi pa rin tumigil ang kwento ng misteryosong mandirigma. Sa loob ng 100 taon, nagpatuloy ang dakilang sakuna, hanggang sa ang kapangyarihan na iipon nito sa ilalim ng lupa ay tuluyang maubos. Ang aming mga puso ay bumuo ng isang kor, pinakain ng aming galit, ng aming puot. Ito ay nagsanib sa ugat ng dragon sa kailaliman ng lupa. At doon, isinilang ang isang walang hugis na halimaw. Iyon ang bunga ng aming hinanakit. Iyon ang bunga ng aming galit. Napatingin si Kafka sa misteryosong mandirigma, puno ng pagkalito at galit. "Bakit mo ipinapakita sa akin ang lahat ng ito? Bakit ako?" Mahinahon, ngunit mabigat ang sagot ng misteryosong mandirigma. "Ikaw ang pumili na lumaban. Ngunit sa kalagayan mo ngayon, hindi ka mananalo." Unti-unting lumapit ang nilalang habang nagpapatuloy. "Kailangan nating palalimin ang ating koneksyon at maging ganap na iisa." Ipinakita ang misteryosong mandirigma. May hawak itong isang tumitibok na puso. Nanlaki ang mata ni Kafka. "Ano?" Sumagot ang nilalang, direkta at walang pag-aalinlangan. "Iyan ang puso mo. Balak kong ibalik sa iyo to matapos nating talunin ang ating kalaban. Ngunit dahil ikaw ay natalo,
nawala ang iyong core. May iisang paraan lamang para ikaw ay makabalik. Para makabalik ka bilang Kaiju number 8. Itinaas nito ang hawak na puso. At iyon ay ang baguhin ng pusong ito. Gawin itong isang bago. Mas bumigat ang huling mga salita. Kailangan mong pumili. Tahimik si Kafka sa harap niya. Ang kapangyarihang makapagbabalik sa kanya sa laban. Kapalit ng isang desisyong hindi na niya maaaring bawiin. Tatanggapin mo ba ang pusong ito at ibabalik sa iyo ang anyong tao? O gagawa ka ng bagong core at mananatiling halimaw? Mas bumigat ang boses nito habang nagpapatuloy. Kapag pinili mo ang huli, magiging tulad ka namin. Hindi ka na muling magiging tao. Sasalungatin mo ang kagustuhan ng mga kaibigang labis na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. At pagtataksilan mo ang mas batang bersyon ng sarili mo. Saglit itong huminto. Kahit ganon, nais mo pa rin bang lumaban? May bahid ng lungkot ang huling mga salita. Wala kaming kasiyahan sa pagpilit sa desisyong ito. Tunay kaming humihingi ng paumanhin. Bumaba ang tingin ni Kafka. Tahimik, mabigat. Pagkatapos, mahina ngunit malinaw ang sagot niya. Ibig sabihin, pareho lang pala tayo. Nanlaki ang mga mata ng misteryosong mandirigma. Naguluhan, nagtaka. Muling nagsalita si Kafka. Mas matatag ang tinig. May mga taong hindi nyo nailigtas. May mga pangakong hindi nyo natupad. Pero sa kabila ng sakit at pagkadismaya, hindi kayo sumuko. Lumapit si Kafka sa malaking insektong halimaw. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito. Kung ikukumpara sa mga pasaning inyong binuhat, ang pinagdadaanan ko ngayon, wala lang. Kaya lang ako nakarating hanggang dito dahil sa inyo. Salamat. Ngayon, ako naman ang babawi. Tara na! Oras na ng rematch. Agad siyang binalaan ng misteryosong mandirigma. Wala nang balikan. Kapag pinili mo ito, wala nang atrasan. Walang pag-aalinlangan ng sagot ni Kafka. Alam ko, ayos lang sa akin. Lalaban ako. Dahan-dahang iniabot ng misteryosong mandirigma ang puso. Kunin mo. At sa isang iglap, bumalik ang buhay ni Kafka. Isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Habang ang kapangyarihan ay muling dumaloy sa kanya. Ang puso ay muling nagbalik sa kanyang katawan. Marahang nagsalita ang misteryosong mandirigma. Kakayanin ba niya ang bigat ng 400 taong hinanakit? Nagsalita naman si Kafka. Halika na, ako ang magbubuhat ng pasaning ito. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nakatutok si Mina Ashiro sa katawan ni Kafka. Sandali, gumalaw ba ang kamay niya? Agad siyang nagsalita sa comms. Command Center, kamusta ang vital signs ni Kafka? Wala po kaming malinaw na nababasa. Sa puntong ito, posible na siya ay... Naputol ang sagot. Napasabi si Mina sa sarili. Nagkakamali lang ba ako ng nakita? Ngunit muling nagsalita ang command center. Ayon sa unang ulat, nang mawala ng malay si Kafka, napilitan siyang bumalik sa anyong tao. Hindi normal ang manatiling transform sa ganoong katagal. Tahimik si Mina sa sandaling ito. Pagkatapos, mariin niyang sinabi, isa lang ang sigurado ko. Hindi pa sumusuko si Kafka. Biglang may sumabog dahil sa isang atake na nagmula kay Kaiju number 9. Agad na napasigaw sa comms, Hoshina! Narumi! Kasabay nito, sinabi sa command center na ang output strength ni number 1 ay bumaba na sa 15%. Si number 10 ay nasa 12% na lang. Wala na tayong oras bago mag-overheat. Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang boses ni Kaiju number 10 kay Hoshina. Hoshina, ngayon na ang pagkakataon mo.
Kailangan mong umatake bago pa lalo pang lumala ang sitwasyon. Sumagot naman etong si Hoshina. Alam ko, walang saysay ang mga atake niya. Pero si Commander Narumi patuloy pa rin siyang nagbabasa ng galaw ng kalaban. Inaharang at inililihis niya ang mga atake. Pinipigilan niya na silang makalapit sa atin. Ang susi sa laban na to ay patuloy ang walang tigil na pag-atake ni Commander Narumi. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para pigilan si Kaiju number 9. Ngunit biglang napakunot ang noo ni Narumi. Kakaiba ito. Ang mga siguradong tatama akong atake, nahaharang. Kahit nababasa ko ang signal niya. Nakakakita ako ng maraming hinaharap, sabay-sabay na nagbubukas. Hindi gumagana ng maayos ang kakayahan ko. Mayroon pa sa nilalang na ito kaysa sa inaakala ko. At doon nga niya naintindihan ang nangyayari. Ngayon gets ko na. Biglang nagsalita ang command center. May bagong analytical data mula kay Commander Narumi. Ano ang nangyayari? Ang mga signal ay nagmumula sa loob mismo ng katawan ng kaiju. Dose-dose ng signal. Hindi, daan-daan. Nagulat si Vice Commander Hoshina nang marinig iyon. Sinabi pa ng command center na imposibleng basahin ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Pero ginagawa niya. At makikita nga si Narumi. Patuloy na nakikipaglaban, patuloy na binabasa ang napakaraming signals, pinipilit unawain ang lahat ng galaw ng kalaban. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Ito ang pinakamahalagang sandali ng buhay ko. Ang sandaling lubos kong nauunawaan ang sarili kong katawan at ang isip ko. At sa kanya nakita ang katotohanan na si Kaiju number 9, hindi isa kundi daan-daang halimaw ang nasa loob nito. At biglang ang napasabi si Hoshina habang patuloy ang laban. Gumagana! Commander Narumi! Gumagana ang strategy natin! Sumagot si Narumi kahit na halatang hirap na. Hindi mo pa binubuhos ang lahat ng lakas mo, Boltcat! Ngumisi si Hoshina. Linya ko yan ha! Hindi ka pa ba napapagod? Sa comms, maririnig ang tensyon ng oras. Ilang segundo na lang bago tuluyang mag-overheat. Mariing sinabi ni Hoshina, ito na marahil ang huling pagkakataon natin. At sa sandaling iyon, sumugod si Vice Commander Hoshina. 7th form, duodecimal strike. Kasabay nito, umatake rin si Commander Narumi. Sabay nilang binuhos ang lahat ng natitira nilang lakas. Sumigaw si Hoshina, ito na ang lahat ng kaya natin. At doon, tuluyang nag-overheat na nga si Narumi. Umaabot na siya sa hangganan ng sarili niyang katawan. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin siya bumibitaw. Dahil sa matinding overheat, agad nagbabala ang command center. Ngunit, napasabi na lang sila na, control rejection! Commander Narumi, itigil mo na! Ngunit hindi umatras si Narumi, hindi nagpaawat. Isang opisyal ang napasigaw sa comms. Baliw ka na ba? Tuluyan nang masisira ang utak mo. Napasagot nga itong si Narumi na ayos lang sa akin. At may nagsalita pa sa command center. Para siyang si Isao Shinomiya noon. Noong nag-overheat siya laban din kay Kaiju number 9. Handa ring ibuwis ni Narumi ang sarili niya. Katulad ng sitwasyon ngayon. Mariing sinabi ni Narumi na ako ang koneksyon. Kahit dito na ako magwakas ngayon, may mga susunod pa sa likod ko. Bibili ako ng mas maraming oras at kukunin ko ang lahat ng impormasyon kaya ko mula sa bagay na ito. Ang kailangan ko lang ay ipasa ang baton. Ipasa ito sa susunod na henerasyon. Tama ba ako, Isao? Natahimik ang buong command center. Hindi makapaniwala ang mga commander sa kanilang nasasaksiyan. Samantala, napasabi si Hoshina, nakikita ko ang susunod na mangyayari, pero hindi na sumasabay ang katawan ko. Bakas na ang labis na pagkapagod, umabot na nga sa hangganan ng kanilang katawan. At sa sandaling iyon, tinamaan si Hoshina ng atake ni Kaiju number 9. Hindi na siya nakailag, wala nang natitirang lakas. Makikita si Narumi, hawak ang isang bahagi ng katawan ni Kaiju number 9.
buong lakas at pilit pinipigilan ito sa pag-atake para lang makakuha ng oras para sa kanyang mga kasamahan hanggang sa manlupaypay siya. Nanlambot ang katawan, nakatulala, wala na halos lakas na natitira. Sa command center, puno ng takot ang sigawan. Commander Narumi! At dito napansin ni Kaiju number 9 na halos hindi na gumagalaw si Narumi. At doon, nagdesisyon ng halimaw na tapusin na siya. Nakaluhod na lamang itong si Narumi. Mahina niyang sinabi na, "Nagawa ko na." At biglang lumihis ang kanyang tingin. Hindi sa kalaban, kundi sa likuran. May isang mabilis na sumusugod. At dito nga pinakita ang pagbabalik ni Kaiju number 8, si Kafka Hibino. Isang napakatinding atake ang tumama kay Kaiju number 9. Yumanig ang buong battlefield. Ngumiti si Narumi kahit duguan at lupaypay. At napasabi ito na, "Ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo, Kafka Hibino." At ayun na nga mga lods, bumalik na si Kafka Hibino. Handa nang ipagpatuloy ang laban kapalit ng sarili niyang pagkatao bilang tao. Isinugal niya ang kanyang puso at ginawa niya itong isang bagong core para muling maging Kaiju number 8 at lumaban kasama ang kanyang mga kaibigan para ipagtanggol ang sangkatauhan. Pero sapat na ba ang sakripisyong iyon? Matatalo na kaya ni Kafka Hibino itong si Kaiju number 9? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Kaiju number 8 Season 3 Manga Review dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.